Magandang hapon sa lahat. Ako nga pala si Benedict J. Kabatuan, ang mag-uulat ngayong hapon tungkol sa adolescence. So, bago tayo pumunta sa pagtatalakay, ay itatanong ko muna sa inyo kung what is adolescence and puberty. Okay, Miss Margie? I think puberty it refers to the physical development of a child or a person, and adolescence it refers also of how we think or our psychological thinking. Maaari. Okay, Mr. Jeffrey? When we talk about adolescence, it pertains to the period of human development. However, in contrast, puberty means it's a psychological or biological changes in a body or in a person. Thank you, Mr. Jeffrey. So, gaya nga nasabi ni Mr. Jeffrey Morales, ang adolescence, ito yung phase of growth or yung period of time kung kailan nagta-transition yung isang tao. Kung sasabihin natin mula siya ng child, tapos to adolescent. So, mga ilang taon siya nagta-transition patungo maging adolescence, patungo sa maging adult, maging ganap na adult. Well, ang puberty naman, siya yung physical o siya yung physical change or siya yung reproductive maturity na nangyayari. So, here are the learning outcomes. Describe the physical and sexual changes accompanying puberty. Identify the psychological consequences of early and late physical maturation in adolescence. Identify factors that enhance or impede the socio-emotional development of adolescents. And identify causes of possible habit disorders and ways of coping with them. So, gaya nga ng sabi ko, we will define the adolescence first. It is the stage of human development that coincides with puberty. Ibig sabihin, kasama siya ng puberty sa paglaki ng bata. So, kung ang adolescence ang transition, so yung puberty ang magiging resulta nito o yung kalalabasan ng mga transition na nagaganap. So, a biological development occurring at the average age of 11 for girls and 12 for boys. So, sabi nila na sabi sa studies na ang pagta-transition daw ng isang bata, mapababae pa o lalaki man ay dumadaan sa 3 to 5 or to 7 years bago siya ganap na maging buo yung pagiging sexually matured ng katawan ng isang tao. So, di ba, sa mga edad na, so itatanong ko, ilang taon or mga around 10 to 13 years old ba para sa mga babae? 10 to 13 years old ba kayo unang nakaranas ng regla? 10 to 13. Una nakaranas ng regla. Grade 6. So, okay, mas marami yung yes, mas marami yung nakaranas. So, Miss Mian, bakit ka nag-no? Kay 15 years old ako din. No sa ba? No, 15 years old. 16. So, kasi hindi lahat ng tao is pagdating ng 13 or ng 10 to 13 is sexually mature na siya kasi may mga nangyayari o may mga kakulangan ng nutrisyon sa katawan niya kaya hindi nakakapag-produce ng estrogen yung katawan ng isang babae. So, dito naman tayo sa lalaki. Ilang taon or sabihin lang natin around 11 to 15 years old, nakaranas na ba kayo na magkaroon ng yung mga balbas? No, balbas. Or, oo, isa na rin yung Okay, dreams. some sign of puberty. Pirang edad. Kailangan lang ka dyan. So, lahat ay nakaranas din. So, dito, may tatlong factors which is early adolescence. From age 10 to 13, middle adolescence is ang 14 to 16, and then late adolescence is 17 to 22.
So gaya ng ipapakita ko halimbawa ay isa si Catherine sa dumaan sa transition o yung changes na physical changes and bone maturation na nagaganap. So early adolescence and then middle adolescence at saka late adolescence. So ang adolescence daw ay may major or may mga major transition na nagaganap, which is ito yung 4. Una ay physical appearance, and then rapid rate of growth, resultant feeling of awkwardness, and then familiarity with bodily changes. And then ika-4 is ang alterations in sleeping habits and parent-adolescent relationship. So dumako naman tayo sa puberty changes. So ang puberty changes daw ay ang growth hormones condition, gradual increases in body size and weight. So ano nga ulit yung gradual? Alam-alam. Yes. Hindi siya mabilisan, dapat naka-process kit siya. Sinasabi na ang hormone natin daw during adolescence causes an acceleration known as growth spurts sa English, at sa ating lingwahe naman ay ang pagsupang. Yes. So sinasabi na ang puberty changes daw, ang growth spurts ay ang growth in height is conditioned by stages in bone maturation. Growth spurts occur for weight, muscle size, head and face maturation, and the reproductive organs. So una nating napapansin sa isang tao na kapag siya ay sa puberty stage na ay dahil malakas na siyang kumain, tapos lumalaki na yung timbang, tapos tumataas na yung height. Di ba napapansin nyo kapag ikaw, sanay ka na sa loob ng 3 buwan is ginakuha mo bitong imong height. Diyan, ano bito sa magitan sa salida na? Balik, kuman naman, amo ko ini, tas next month, amo na kataas. Mas mapapansin mo na nag-iiba o na may dumadagdag na sa or may imo nag-grow. So, may papanoorin tayong video about puberty changes na nararamdaman ng babae at lalaki at nagiging awkward sila sa mga pagbabagong nagaganap sa katawan nila. Unahin natin sa babae. Yes! At last, my new earbuds have arrived. Oh, they are so adorable! Wait, where are the instructions? Oh, this looks like an easy guide. Oh boy. Everyone goes through a changing process called puberty. There are many physical, emotional, and social changes with puberty. For most people, the process usually starts between the ages of 8 and 13. It generally takes between 5 to 7 years for all the changes to be complete. For people with a vulva, here are some of the most common changes of puberty. Breasts. Breasts grow to all different sizes and shapes. Sometimes breasts grow. So, tatanong ko kung pagdating ba ng ages 10 to 13 is nakaramdam ba yung mga babae na medyo nananakit yung nipples, yung nipple buds kapag bitaw siya ng mga edad. Kasi may nangyayari na o may mga pagbabago ng nagaganap. Grows slow and sometimes fast. And sometimes one might grow bigger than the other. However your breasts grow, they're all normal. That's what makes our bodies individual and special. Hair growth. You might notice more hair in your legs, in your armpits, and even on your vulva. This is called pubic hair. Growth spurt. During puberty, you may become taller. Your hips may become more rounded, and your whole body might begin to gain weight. This is awesome. It means you're growing up. Hygiene. You might also experience occasional acne. So, sa mga babae, hindi lang yung pagkakaroon ng acne yung mga nakikita sa facial, di ba? May mga up-up na makita. Pero after sab ng imo pag
yaon pa ko sa puberty stage is murag mag-anam-anam or unti-unti din siyang mawawala. Or you might notice your sweat has a strong odor. There are lots of things that might help, like under-eye deodorant, and washing your face, armpits, vulva, and anus every time you shower. Remember, only wash outside of your vulva with mild soap and water, and never use soap or douches or other So, strong kaya products naman inside. trivia na nga, bakit hindi pwedeng gamitin yung mga malalakas yung kuan, ano ba? Chemicals na gagamitin kapag nasa private part. Kasi, kapag ginamitan mo siya ng high or intense na kuan ng chemicals, kaya ang imo pH level ng imo kaugalingon private part is murag madaot na bitaw siya. Then dili na siya mugana. Kaya anato sagod ato kaugalingon is may kaugalingon nga pH level. So may nabasa rin ako na kapag ang babae daw hindi naligo sa loob ng 3 araw pero nagpapalit siya ng damit is dili kuno manimahuan iya private part because of the pH level na nigawas sa iya lawas. Cleaning may cleaning tools kaugalingon. Side of your vagina. Period. One purpose of puberty is to allow the body to physically reproduce. When a person with a uterus isn't pregnant, the uterus sheds its lining mix with blood. This is part of getting your period in what is called the menstrual cycle. This usually happens around once a month and lasts between 2 to 7 days. In addition to the physical changes, there are many emotional changes too. So, di ba, yung mood swings is nangyayari siya lalo na kapag papunta na kapag period or in the stage na may period na yung isang babae. So, pumunta naman tayo sa mga boys. Okay, boys, listen. Girlfriends, aunts, grandmas, take a hike for 5 minutes. Seriously, read it. You really don't want to hear this. Okay, are they gone? Great. Just as well, too, because we're going to talk about some, awkward things. You ready? Too bad if you're not, because it's time to talk about puberty. What is it? What are the signs you're going through puberty? And when will the madness stop? All of these questions answered and more, so stick around. It's gonna get hairy. Hello and welcome to my channel where we share tips and So, sa puberty changes, yung growth spurts daw, una siyang napapansin kapag lumalaki yung hips ng isang babae pag wide ng hips, and then sa babae rin is yung lumalaki yung breast, tapos sa lalaki is nakikita siya kapag lumalapad na yung trunk o yung chest, and then may mga biceps na nakikita, and then yung legs is medyo tumataas na siya. So, ngayon naman ay ang factors affecting the development. So ano nga ba ang mga factors na nakaka-epekto nito? So sinasabi na ang hormones daw are powerful and highly specialized chemical substances that interact with bodily cells. Hormonal changes in the hypothalamus and pituitary glands signal the entire process of sexual maturation. So ito yung process na nakapaloob dito sa pag-develop. So, kung yung tao is, ayun yung mind ako improving na. So, ito yung tao. Sa hypothalamus niya, pumupunta yung tinatawag na hormones, yung gonadotrophic. Gonadotrophic hormones. At kapag na-stimulates na siya, papunta dito sa private part ng isang tao, tinatawag na siyang gonads. Kung sa lalaki, tinatawag siyang sperm. So sa lalaki, tinatawag siyang spermacide. At sa babae naman, tinatawag siyang menard.
mga changes na nagaganap sa loob ng katawan ng babae at lalaki. Sa lalaki, kapag nagaganap na yung sperm mark na tinatawag is lumalaki na yung testes, nagkakaroon na ng enlargement sa penis, and then may mga pubic hair na nagaganap. At sumusunod naman dito is yung pagkakaroon ng mga wet dreams, which is very normal na din siya. Huwag niyong pagtawanan yung tao nakakaranas nito. Kahit yung pagkakaroon ng mga unexpected na arousal bitaw, then hindi nila namamalayan kapag nasa stage na sila ng puberty. Well, sa babae naman, nangyayari yung menarche kapag nasisignalan ng menarche kapag lumalaki na yung breast, tapos may mga pimples na nagaganap, pagkatapos ay may nagaganap na menstrual cycle kada buwan. So, ito yung mga changes na nagaganap sa loob ng katawan ng isang tao. Ito yung sinasabi kong cells na nagaganap na yung menarche, and then dito naman is yung sa sperm mark. So, sinasabi rin na ang mga factors ng affecting development is may mga negative effects din na nangyayari. Gaya na lamang na kapag nasa puberty stage na ay nag-iiba ng sleeping habits ng isang tao. Nakaranas na ba kayo na nasanay kang matutulog alas 9 pa lang ng gabi, tapos gigising mga 5 or 6? Pero pagdating nyo ng ages 14, medyo nagbabago na yung cycle ng tulog nyo kasi may nagaganap na ng shift in sleep schedule. Kung madalas kang nakakatulog ng alas 9 pa ng gabi, pero pagdating mo sa puberty, nakakatulog ka na ng 11 pa lang. 11 na o sa 12. Tapos mamatakaw, 2 hours lang. Additional siya ng 2 hours sa imo normal na ginamathan. And then sunod naman is ang early high school start times. Di ba kadalasan sa mga nasa distritong lugar is ang oras ng klase nila 7. So dapat at 5, gising ka na para nakaligo ka na, nakakain ka na, and then pupunta na sa school. Pero hindi siya nangyayari, lalong-lalo na kapag medyo pagod ka sa mga school works and then other obligations na ginagawa mo gaya na mo join ka ng mga sports bitaw. So as a result of that, ang negative result gid niya siya is mood swings. Maotro ang imong mga attitudes. Biskag kaisa dakaw ayon na pangutan dakaw lagot na kaw dayon murag wara ka bitaw sa kuan ang imong So yun nga may nangyayari sa mood swings, and then sa behaviors is nag-iiba yung behaviors ng isang bata. Pagdating naman sa cognitive ability, minsan nawawala na sila ng gana na makamemorya ng mga bagay. Madalas na silang nakakalimot dahil sa palagiang puyat dahil sa mga schoolworks na ginagawa. And then papunta naman tayo sa the secular trend, which is isa siyang phenomenon of a century-long decline in the average age at which children reach puberty in the developed world. Kasi sinasabi na 100 years ago, 100 years ago, at the ages of 13 to 15, yung babae may regla na. And then sa lalaki is 15 to 18 bago pa sila magiging ganap na binata. Pero sa pagdating ng 20th century, nagbago na siya dahil sa mga factors. Kaya siya nagbabago dahil sa mga nangyayari o sa mga kinakain ng isang tao. Lalong-lalo na yung mga kinakain natin is kulang sa nutrisyon, kuwan siya sa mga chemicals, kaya siya nagaganap na pareho ng yaon. Dahil dati, hindi pa uso yung pagbibigay ng mga nakapakete ng mga nutrition foods bitaw. Mas kuang pa sa una sila
nakarelate pa sila sa mga yaon, organic na uri ng nutrisyon. Puberty period kid ng babae is, may cases na 8 years old pa lamang siya, buntis na po, no? 8 years old is pagkadugok na gid sila, so dili lang makapareho pa ito ang puberty age ng isa ka bata. Pero ito yung mga siguro, ito siguro ang range, ibalik ng ages. Pero mostly, dili gid lang na, ito na gid ang basihan, na kahit kuman may 8 years old, 7 years old na yung regla na. Kasi dahil sa mga factors na nangyayari sa katawan ng bata, may kaklase din ako before na at the age of, yun nga, 9 ba to siya? 9 is grade 3, girigla na siya. Which is natinga kami na sa kasayuhi pa na dili siya normal. Kung para sa amo ko sa kami kasayod, elementary pa ako ginuho na tapos grade ko ang grade 3 pa. So dili siya normal. Pero now na kasayod na ako ng about ini. Normal dayon siya na mahitabo kay dili onoy laong ang pag-develop ng tao dili siya. Yes. Pero moabot gid kita sa process na magka-menstrual cycle gid. Dili pag lamang early, dili sab siya. Pwede sab siya late. Diba ni Jade, diba may kalahian ng adolescence sa puberty, which is itong puberty ang itong dugo ng isa ka lalaki. Example siya kay biological changes. Kibalik kung dugo ng isa ka babae, mo-consider ba siya na iyan sa adolescence period? Oo. Ang adolescence na Adolescence na siya kay ang transition ng katawan ng isang babae is yaon na siya sa adolescent stage. So, hindi nag-base sa age. Dili mag-base. Eh kung ano ba ang puberty leads to adolescence, kibalik ano siya ang marker? So, ito yung mga factors: interaction of genetic and environmental influences, improved healthcare and living conditions, yung mga nangyayari na ngayon na may mga gina-intake na bitaw na nutrition, and then respect sa pagkaon, labi na upwartahan ka, is kaya na nimo na maka-afford ako ng doktor na mag-assist sa imo. Tapos yung ang control of infectious diseases. So, sa sexual identity, so may tanong ako, ilang taon or na dumating ba sa punto na tinanong niyo yung sexual identity niyo habang nasa high school pa lang kayo? Raise your kuan. No, yes. Yes. Sige. Itatanong mo muna kay, yes, high school. Ay, hindi ba yun? Elementary school. Okay, Miss Lizelle, bakit mo nasabi na yes? Kuan, katong sige na may tingin ako na ngayon, tapos makagusto nito ako ng kuan. Babae, tapos murang na siya, murang asal, ang yan, tapos ako na kuan, ako na nang pinakakuan na ang bayo ako. Okay, thank you, Miss Lizelle. So, sinasabi na in the world's kuan ko no, nung payaon, in the world's record, 88% sinasabi na hetero or yung mga straight people dili yon gila nila kaugalingon as hetero o i-consider nila na hetero, while ang iba naman 1 to 2% is yung bilang sila na dili ako straight, bisexual ako, homosexual ako, while ang 10% is the stage of confusion. Dito na nangyayari yung nasa high school, kadalasan nangyayari high school or mga intermediate schooler. Dito siya mas madalas dahil sa mga influence ng peers na nangyayari o yung mga nakikita nila sa adult. Pero actually, ang saywan sa adult, kaya there are cases na friend ko sa nabayot balitaw na actually wala niya discover niya self during high school or during elementary. Ito na gito niya discover pagka adult na gito siya ng iyang period. Tapos may asawa, kumangin niya gito asawa, pero i-consider niya niya self as bisexual. Kaya gusto ko na sa iya same na gender. So, sinasabi na kaya daw nagaganap yung sexual identity dahil nga sa peers or sa mga nakikita nila sa adults. Kasi adolescence is a time of sexual explorations. Dito mo patutunayan sa sarili mo na straight ka. Kasi sabi nga diba na, paano mo malalaman na straight ka kung hindi ka magta-try na magkaroon ng relasyon sa kauri mo or sa hindi mo kauri. Diba? Yay para siya. And then,
Only lang ito sa gender and society nato na may isa ka country na gina-allow nila na makig-interrelationship with other people or ka-same gender nila para same sex para ma-realize nila if kung compatible ba sila ng younger dili. Di ba may quote yun po? Oh, sa I can only prove naman pag Samo. ko anak ko ang yung ito quote yun po. Ay, nito na lugar ba? sa amo tong topic. Kasi sinasabi na kapag daw hindi mo na-try or hindi mo na-experiment yung sarili mo, dili ka kagad sure or 100% sure about sa iyong gender, yung sexual identity. So, according sa Freudian model, there are three stages. Una, sensitization marked by the child's becoming aware of same-sex attractions. Dito na nagaganap po yung mga confusion sa katawan mo. Dito mo na mas may papakita na attracted ka sa iyo na tao or na-confuse ko na sa attracted ko yung na tao. And then second is identify confusion when the youth is overwhelmed with feelings or inner turmoil regarding sexual orientation. So, sinong may ideya nito? Iyak palipay.